Magandang umaga po. Magandang hapon. Mga kababayan, ngayon po, ating pag-uusapan po itong naging ano po, bagyo. Napakalakas na bagyo na nagpagulo sa buhay ng mga senador na gustong idikdik at litisin si BP Sara, mga kababayan. Dahil dito sa naging sagot ng Korte Suprema na talagang na-debunk ito, mga kababayan, na binasura itong impeachment. Talagang patay na po. Pero mga kababayan, ang ilang mga senador hindi ginagalang ang desisyon ng kataas-taasang hukuman. Ngayon po mga kababayan, pakinggan po natin kung ano po ang naging reaksyon ni Risa Hontiveros. Mga kababayan, magugulat po kayo. Ang sabi ng iba, mga kababayan, irespeto kung ano ang sinabi ng Korte Suprema. Pero, ang iba, mga kababayan, talagang ipinipilit nila na kailangang sundin at ituloy itong impeachment. Isa na dyan si Bam Aquino, mga kababayan. Tito Soto. Itong si Villanueva din, mga kababayan. Si Franz Castro. Sila De Lima. Nagsama-sama po sila. Dito po, pag-usapan po natin itong si Risa Hontiveros, mga kababayan. Ito po. Ay, nadidisturb yung kaluluwa ko. Nakakadismaya talaga na may lumabas talagang ganong desisyon na hinahadlangan yung pagganap ng Senado ng tungkulin na solo sa amin inaatas ng konstitusyon, solo sa Senado, ay hahadlangan ng Korte Suprema, pinakamataas na korte sa ibang pantay, no? Pero hiwalay na branch of government. At marami po kaming disturbing questions tungkol sa desisyong iyon. Halimbawa, kumpara sa sinabi na dati ng Korte Suprema, bakit nila sasabihin na labag yung one-year bar rule? Samantalang sa pagkaalam at intindi namin, iisa lang namang complaint ang inaksyonan ng House at tinranspit sa amin sa Senado para upuan yan na impeachment trial court. Tapos parang ang dami pang idinagdag na requirements ng desisyon kahit para sa mga future na impeachment trials. So, in the end, we are left with yung shock na parang may na-undermine na batayang prinsipyo ng accountability of public office. At ang mga Pilipino, bawat mamamayan, deserve na makita yon sa lahat naming nagtatrabaho sa gobyerno at maasahan na kapag may aligasyon na nilabag yan, nasisingilin yung accountability dyan. Mga kababayan, alam niyo na po, madam, hindi po ako nang babash po sa inyo. Ako'y nagre-react lamang po sa mga sinasabi niyo po. Madam, dapat nakikitaan po kayo ng pagsunod dito po sa sinagawang desisyon ng hukuman. Kataas-taasan po ito. The Supreme Court of the Land. Sila po ang pinakamataas na nagbabalanse ng mga batas. Ang Korte Suprema, hindi ito mabubulungan ng kahit sino. Sino po ang ating aasahan? Sino po ang ating paniniwalaan? Ang Korte Suprema po, kasi yung kagaya nyo po, iba yung interpretation po sa batas. Itong sa Korte Suprema po, unanimous decision po ito. Kumbaga, majority ng boto ng mga hukom,
nakikitaan po itong i-final na kaso kay Sara Duterte. Dito sinasabi nyo na, di ba, itong sinasabi nyo na paglustay ng pera, di ba? Pagnanakaw sa kaban ng bayan. Halos lahat po kayo, lalong-lalo na po dito sa Kamara, tinuturo nyo po na si Sara Duterte ay guilty. Pero po sa pag-aaral ng COA, hindi nakitaan po ng mga insufficient na mga liko, na mga, kasi sa financial statement, malinis po si Sara Duterte. Hindi nyo pa rin matanggap ito. Ngayon po, na nagdesisyon ang Korte Suprema, ayaw nyo pa rin sumuko. Hindi pa rin kayo naniniwala. Kanino po kami maniniwala? Madam, sa inyo po? At sa mga kasama nyo, sila Bam Aquino, na nagsasabi na pwedeng ituloy pa rin ang impeachment? Sa kabila ng may utos ang Korte Suprema na debunk na, ibasura na, kasi nakikitaan po ng injustice. Na yung akusado po dito na si Sara Duterte, hindi man lang nabigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. Tignan nyo sa Kamara, na-impeach agad. Di man lang paglilitis basta pirma na lang. Sinabi nga ni Marcoleta na matagal na pong talagang bawat salita po niya pinapakinggan ng taong bayan dito sa Net25 na sinasabi niya matuloy man o hindi itong impeachment na ito, maraming mapapahiya. Kaya kita nyo po, nagkatotoo ang sinabi ni Marcoleta, ang ating butihing senador, na talagang nanalo po dahil gusto po ng taong bayan. Gusto po na marinig na merong Marcoleta na nakakaintindi ng batas. O nakita nyo po, yung kanyang sinasabi noon pa, na mapapahiya kayo lahat. O ngayon, nagkatotoo, napahiya lahat kayo. Si former Justice Carpio, di ba, binabanatan din ang Korte Suprema na kasama ni De Lima na overreach daw ito. Panghihimasok daw. Sinasabi din ng iba mga kababayan, Franz Castro, nakakadismaya. Sa inyo po, parang naistorbo yung kaluluwa nyo. Naku po, madam. Talagang, sino po ang paniniwalaan ng taong bayan? Sino po ang paniniwalaan natin ngayon? Ang kataas-taasang hukuman na nagsasagawa at tumitingin ng pagbalanse sa pag-iral ng batas. Wala na po mga madam, wala na po tayong aasahan. Kung itong Korte Suprema mababaliwala, maisasantabi, hindi tayo makikinig dito. Sino po? Saan po tayo tatakbo? Di ba mga kababayan? Sabi ni Tito Soto na talagang ipinagpipilitan din niya mga kababayan na ako'y magpapa-advise sa mga magagaling na abogado. Aantayin ko muna ang payo ng abogado ko bago ko sundin itong Korte Suprema. Aantayin ko muna ang House of Representatives na pwedeng salungatin at hindi sundin itong Korte Suprema. Ipagpatuloy pa rin ang impeachment trial sa kabila na may utos na debunk itong impeachment ni Sara Duterte. Kanino po tayo maniniwala, sa inyo? Kay Tito Soto? Bakit si Ping Lacson? Iba ang kanyang pananaw. Si Mig Subiri, iba din ang kanyang pananaw. Pero sa inyo magkakaiba. Diyos ko Lord,
Saan po maniniwala ang taong bayan? Sa Korte Suprema o sa inyo? Grabe, only in the Philippines. Kataas-taasan na ang nagsabi. Korte Suprema na pero ang daming magagaling. Hindi naman mga abogado ang mga ito. Pero, anong sinasabi nila? Ituloy ang impeachment. Grabe ang mga ito. Trabaho dapat ng Senado ngayon. Ipaglalaban po namin yon. That's not the decision that you were expecting talaga. Well, alam nyo naman, there were rumors about it for days before, but I was hoping against hope hanggang sa huli na hindi totoo at hindi magkakatotoo. Kaya shocking talaga. And nakakasugat sa mga prosesong bukas, hindi lang sa mga institusyon ng gobyerno, nakakasugat sa mga prosesong bukas sa mamamayan para iwasto ang nakikitang mali or punuin yung nakikitang kulang. Heard, Senator. Pero ano gusto niyo sabihin doon sa nagsasabi na why not wait for the 2026 para na lang sundin yung Supreme Court, walang constitutional crisis? Yung mga nagsasabi ng gano'n, what would you like to do? Wala namang hihingi ng constitutional crisis. I'm afraid, in fact, with all due respect, yung ganitong desisyon is one that makes us more insecure dun sa dapat na stabilidad na ibinibigay ng konstitusyon. Sa sinasabi ng iba na hintayin na lang ang 2026, Diyos ko po, alam naman siguro all the effort and time it already took para simulan ng maayos itong impeachment process na ito. O mga kababayan, di ba? Sabi naman ng Korte Suprema, maaari kayong mag-file ng motion to reconsideration. Itong MOR na ito. Motion to reconsideration, ibig sabihin, pwede kayong umapila. Pero sabi ng Korte Suprema, sino ang, sabi ni Marcoleta, kasi sa kanyang paliwanag, sino ang haharap sa inyo? Ang Korte Suprema nagdesisyon na ni isang papel na nagsusulong ng impeachment, hindi napapayagang makita ng Korte Suprema dahil wala na Wala na po. Talagang opisyal na sinabi ng Korte Suprema na wala na po. Mag-antay kayo ng 1 taon hanggang February 5, 2026. Pero sila mga kababayan, makulit sila. Pati si Franz Castro, sabi niya, itong 216 na Congress, magpapasa ulit ng MR, yung motion to reconsideration, na sana daw, nagdadasal daw sila na makita yung merit, makita ng Supreme Court yung merit, na matibay daw ang ebidensya. Pinag-aralan na nga ng Korte Suprema unanimous decision na nakikita nila na may injustice doon sa Bill of Rights na sinasabi. Ano bang sinasabi ng Bill of Rights, mga kababayan? No person shall be deprived of life, liberty, or property without the due process of law, nor shall be denied the equal protection of the laws. Ibig sabihin, mga kababayan, itong ginawa nila na impeachment kay Sara Duterte, wala pong nakikitang balanse ang Korte Suprema. Itong si Inday Sara, mga kababayan, hindi po naipagtanggol ang kanyang sarili. Basta-basta na lang ginawa itong impeachment na ito, na sinulong nila, na pinagtulungan nila, mga kababayan. O kayo po humusga. Tignan nyo po, meron bang Bill of Rights? Bill of Rights na nakita kay Tatay Digong? Nabigyan ba ng tamang patas na batas itong pag-aresto kay PRRD? Tignan nyo ang ginagawa nila, mga kababayan. Meron pong mga ugong-ugong po na naririnig natin
na kaya daw po ginagawa nila itong demolition job na ito to disqualify the competition or yung kalaban nila sa politika, meron daw congressman na pinadisqualify yung kalaban. So parang same na taktika para mawala yung mga kalaban nila. Si Inday Sara kasi, isa pong front runner po ito na malakas, natatakbo sa 2028 sa pagkapangulo, mga kababayan, na vice-presidente si Marcoleta. Kaya gusto nilang mawala sa kanilang landas. Si Sara Duterte, talagang ginagapang nila na maalis sa pwesto para hindi makatakbo sa darating na 2028 sa pagkapangulo. Pero ngayon mga kababayan, nagliliwanag na po. Nalantad ang katotohanan. Ngayon po mga kababayan, ano naman po ang sinabi ni Mig Zubiri tungkol dito sa Supreme Court ruling? Itong naging desisyon na ito. Mga kababayan, dito, bibilib ako kay Mig Zubiri, kahit hindi abogado, nakakaintindi po at sa pagkakataong ito, sumasang-ayon po ako sa kanyang sinabi. Nagulat po ako mga kababayan. Teka lang. Nakakaintindi rin pala ng batas ito, mga kababayan. So, ito po mga kababayan. I-check po natin itong sinabi ni Zubiri dito na sa aking personal view mga kababayan, mas nakakaintindi ito ng batas kaysa sa mga kasama niyang senador dito mga kababayan. So, pakinggan po natin ito mga kababayan. Ito po. I-check po natin mga kababayan Pakinggan nyo po ito. Talagang magugulat po kayo sa sinabi ni Zubiri dito. Dito sa inano ng Korte Suprema. Talagang ipapaliwanag sa atin itong Supreme Court ruling na ito na dapat sundin ng Senado, na dapat sundin ng mga nagtatanong dito na akala mo sila po ang mas nakakaalam ng isyong ito, mga kababayan. Dito po ipapaliwanag po sa atin ng maliwanag para talagang magkaroon tayo ng kaalaman mga kababayan. Kasi yung iba ililihis po kayo Ililihis po kayo ng landas para magmukha tayong sasang-ayon na lang sa kanila. Ito po mga kababayan, pakinggan po natin ito. Tulong para alaga ang Pakinggan po natin si Mig Zubiri po mga kababayan. Dito, gaganahan po kayo kasi alam niya po yung sinasabi niya mga kababayan. Alam po ni Mig Zubiri yung sinasabi niya dito. So pakinggan po natin mga kababayan Talagang at least meron tayong mapupulot na maayos kay Mig Zubiri. Kay Tito Soto, puro kayabangan lang ito Mga kababayan Puro kayabangan lang, di naman abogado, 'di ba? Dapat magpakumbaba. Hindi naman abogado nagfi-feeling. Nag-aantay lang ng payo ng abogado niya. Ito po mga kababayan. Katumbas ng pagguho ng tunay na prinsipyo ng judicial review ang pagwawalang bahala sa desisyon ng Korte Suprema. Ito ang binigyang diin ni Senador Juan Miguel Zubiri sa gitna ng usapin ng pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa kabila ito ng inilabas na desisyon ng Supreme Court na unconstitutional o labag sa saligang batas ang isinampang impeachment case sa Vice Presidente. We should not disregard the Supreme Court ruling. Because if we do, we may be courting a contempt order from the Supreme Court and a possible constitutional crisis. Not to mention a very dangerous precedent. If we proceed with the impeachment trial in defiance of a unanimous en banc ruling. Dagdag pa ni Zubiri, ang pagsalungat sa desisyon ng hukuman ay magsasapanganib sa sistema ng check and balances na pundasyon ng demokrasya ng Pilipinas. Mga kababayan, narinig nyo po.
pag hindi sinunod itong utos ng kataas-taasang hukuman, no, itong Supreme Court, magkakaroon po ng check and balances po ng batas. May constitutional crisis na sinasabi, mga kababayan. Maaaring ilabas ng Korte Suprema kung itutuloy ang impeachment. Magkakaroon ng contempt order. Sino po? Sino po ito, mga kababayan? May makukulong pala. Kung ito ay itutuloy nila, contempt order, maaaring ilabas ng Supreme Court kung itutuloy ang impeachment. Sabi ni Zubiri, pag sinalungat itong utos ng kataas-taasang hukuman, magkakaroon ng gulo. Itong ating constitution, mga kababayan, naninilikado. Kanino po tayo aasa? Kanino po tayo tatakbo? Kung pati Korte Suprema, hindi na pinapakinggan ng ilan. Matindi dito nakakaloko kasi, mga kababayan, ako naiinis. Kasi Korte Suprema na ito, pero ang daming nagmamagaling, ang daming nagdunong-dunungan ng mga Senado, Kongreso. Diyos ko Lord. Sasabihin nyo, kailangan nang ituloy ito. Tito Soto, makinig ka sa Korte Suprema. Makinig ka kay Senador Zubiri. Ito, mas magaling pa magpaliwanag ito. Whether we agree to the decision or not, the Supreme Court remains as the final arbiter of all constitutional issues. Let me say that again. The Supreme Court remains the final arbiter of all constitutional issues. Mga kababayan, di ba napakaliwanag po na sinabi ni Mig Zubiri, whether we agree to the decision or not, the Supreme Court remains as the final arbiter. Ibig sabihin, mga kababayan, sila po ang referee of all constitutional issues. Pag ang pag-uusapan po ay constitution na po, gaya dito, mga kababayan, sa impeachment ni Sara Duterte, sila po ang final arbiter. Bakit itong mga Senado na ito, mga kababayan, nagmamagaling, nag-aantay pa ng payo ng legal luminary? Yung mga abogado daw nila na magagaling, sino pa ang mas magaling? Sino ang mas makapangyarihan kaysa sa Korte Suprema kung hindi nyo susundin? Diyos ko Lord, nakakagigil kayo, ginigigil nyo si The Wonders. Only in the Philippines, mga kababayan, sabi whether we agree or not to the decision of the Supreme Court remains as the final arbiter of all constitutional issues. Let me say that again, sabi ni Zubiri. The Supreme Court remains the final arbiter of all constitutional issues. Di ba, napakaliwanag po. Tito Soto, makinig ka dito. Lest we want to destabilize the framework of our government. We must respect and honor the Supreme Court of the Republic. Sinabi naman ni Senador Erwin Tulfo na hindi niya pa nababasa ng buo ang pasya. Nakita nyo po, mga kababayan? Ituloy ang impeachment kung gusto niyang ma-destabilize itong constitutional system natin. Wala na. Kanino tayo maniniwala? Sa inyo? Hindi pakikinggan ang Korte Suprema. Di ba, mga kababayan? The final arbiter of all constitutional issues. Maliit man o malaki. Gaya dito sa impeachment na ito, daming nagdudunong-dunungan. Sinabi na nga ni Marcoleta, wala kayong magagawa pag Korte Suprema na ang nagsabi. Di ba, mga kababayan? Maaring mag-issue ng contempt order ang Korte Suprema. Pag itinuloy ang impeachment na ito, nagpapakita lang kasi na hindi nyo ginagalang ang kataas-taasang hukuman. Diyos ko Lord, anong nangyayari sa Pilipinas?
siya ng hukuman. Aniya, nirirespeto niya ang ruling ng Supreme Court at interpretasyon nito ng konstitusyonal na hangganan sa impeachment process. Kung bibigyan niya siya ng oportunidad, handa siyang tupdin ang kanyang dakilang tungkulin at hayaang magsalita ang ebidensya. Ayon pa sa nakababatang Tulfo, aakto siya kasama ang mga kapwa-senador upang panindigan ang mandato sa kanila ng saligang batas ng may integridad at pagiging patas. Yun nga po magiging patas nga po kayo. Kasi gusto nyo ring magpasikat dyan sa impeachment na yan. Korte Suprema na ang nagsabi. Di ba mga kababayan, unconstitutional itong impeachment na ito. Ibasura na. Dami kasi nagmamagaling mga kababayan pag ituloy yan, tignan ma-contempt order kayo dyan. Subukan nyong ituloy yan. Talagang magkakaanoan dito. 'Di ba? Maaaring masira ang konstitusyon natin dahil hindi nyo pinapakinggan ang Korte Suprema. Sabi nga ni Zubiri, the final arbiter of all constitutional issues, hindi nyo ba maintindihan yan? Hindi nyo maipasok sa mga kokote nyo? Diyos ko Lord mga kababayan, what happened in the Philippines? Hindi nila pinapakinggan ang Korte Suprema. Sinabi na nga na injustice. Hindi makatarungan. Hindi nabigyan ng tamang pagtrato. Hindi na ipagtanggol ang sarili ni BP Sara. Di ba mga kababayan? Tapos sabihin nyo, maaaring hindi sundin ang Korte Suprema. Nasa Senate hearing pa din. Nasa amin pa din. Talagang magkakaiba ng explanation, magkakaiba ng interpretation mga kababayan. Depende kung saan ka nakatayo Pero mga kababayan, meron kasing nakatayo na nasa katwiran kagaya ni Marcoleta. Mga kababayan. Itong mga ito, yung mga nagmamagaling, naku po, maaaring antayin ko muna yung payo ng aking abogado. Yung legal luminary. Ni Franz Castro naman, nakakadismaya. Pwede pong mag-issue ng MR, motion to reconsideration, na makita daw ng Korte Suprema yung merit na matibay ang ebidensya laban kay Sara. Sinabi na nga, na-debunk na ito. Ang kukulit nyo. Mga kababayan, ano masasabi nyo, di ba? Kayo na pong umusga mga kababayan. Anong masasabi nyo? Diba? Ngayon, pakinggan natin si Senador Marcoleta. Anong masasabi niya dito mga kababayan? Ayaw niya kasi maniwala Check natin Check natin si Senador Marcoleta. Check natin. Impeachment. SC ruling. Check natin mga kababayan Ayaw niyong maniwala Talagang eto mga kababayan, pakinggan po natin ito. Dito sa Net 25 naman. Agad na nagpasalamat ang kampo ni Vice President Sara Duterte. Makarang ideklara ng Supreme Court na labag sa one-year bar rule ng konstitusyon ang Articles of Impeachment laban po sa Vice Presidente. Nilinaw naman po ng kataas-taasang hukuman na hindi ito nangangahulugang inabswelto na nila si VP Sara. Marilyn Villar-Moratillo sa balitang yan. Idineklarang labag sa saligang batas o unconstitutional ng Korte Suprema ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. In a unanimous decision today, July 25, 2025, the Supreme Court en banc declared the Articles of Impeachment against Vice President Sara Duterte unconstitutional, noting that it is barred by the one-year rule. Paliwanag ni Attorney Camille Ting, tagapagsalita ng Korte Suprema, bagong ika-4 na impeachment complaint na inaprobahan ng higit sa 1/3 na miyembro ng Kamara, may 3 reklamo ang nauna pero hindi inaksyonan.
Kasabay nito, nilinaw ng Korte Suprema na hindi naman ito nangangahulugang inabuswelto nila si VP Sara. The court said it is not absolving Vice President Duterte from any of the charges against her. But any subsequent impeachment complaint may only be filed starting February 6, 2026. O mga kababayan, isang taon po itong pagbasura ng Korte Suprema. February 5, 2026. So kahit anong apila ng mga taong ito, yung mga congressman, mga senador, hindi po tatanggap ang Korte Suprema ng mga appointment na yan na nagsusulong ng impeachment laban kay Sara Duterte. Di ba mga kababayan? Ang desisyon isinulat ni Supreme Court Associate Justice Marvic Leonen kung saan nilinaw rin ito na lahat ng impeachment proceedings ay subject sa judicial review. Considering the nature of the offices and the institutions that are subject to impeachment, its effect on the independence of constitutional departments and organs, and its nature as a constitutional process. Mga kababayan, sana po naintindihan po natin ng maliwanag ito. Kaya itong mga nagsusulong ng impeachment, wag na kayong makulit. Makinig po kayo sa Korte Suprema. Mas makikinig po ang taong bayan kaysa sa inyo. Anong gusto nyo? Sa inyo kayo may makinig? Sino kayo para pakinggan? Siyempre, Korte Suprema ang may kapangyarihan. The final arbiter of all constitutional crisis or constitutional issues na ito. Pag ituloy nyo ito, ma-contempt order kayo. Yung mga magsusulong ng impeachment na ito kasi hindi nyo nirerespeto ang kagalang-galang na hukuman na ito. Di ba mga kababayan? O kaya, anong masasabi nyo po? Mga mahal kong mga kababayan, OFW, mga kapatid sa buong mundo. Anong masasabi nyo po sa mga isyong ito? Isang like po, isang share, at isang subscribe po mga kababayan. Salamat po ng marami.